Magandang araw mga tol, ito na nga po yung full interview ni Marlon Tapales sa Play It Right TV by Kinito Enson. Sinabi na kung ano ang plano ni Marlon Tapales matapos matalo kay Naoya Inoue. Una, binanggit ni Marlon Tapales, may sapat na lakas si Inoue pero hindi raw sobrang lakas. Magaling at mabilis lang daw si Inoue at hindi niya kayang sabayan ang galawan. Kung sumabay daw sana si Inoue baka mahuli niya ito at mapabagsak. Pero hindi raw sumabay si Inoue at ginamit ang footwork. Ginawa daw lahat ni Marlon Tapales ang best niya at si Naoya Inoue pa rin ang mas nangibabaw. Pagdating sa round 10 kung saan bumagsak si Tapales, hindi naman daw malakas ang tumama sa kanya pero hindi na nakarecover ang katawan matapos bumagsak. Pipilitan daw sana ni Marlon na bumangon pero hindi na makatayo. Ang pinakamalakas na suntok daw ni Inoue yung tumama kay Marlon sa round 4 kung saan bumagsak. Dito daw niya naramdaman ang tunay na lakas ni Inoue. Samantala sinabi rin ni Marlon na planong lumaban ng isang beses sa Pilipinas bago sa Amerika. Hindi raw aakyat ng dibisyon si Marlon, manatili pa rin sa 122 pounds at maging champion ulit. Antayin na umakyat si Inoue sa featherweight at ibakante ang titulo. Ito raw ang targetin ni Tapales, makakuha ulit ng bakanteng belt at maging 2-time super bantamweight champion. 3 laban ang target ni Inoue sa 2024, plano lumaban sa April, September at December. Nangunguna si Luis Nery at Murodjon Akhmadaliev sa listahan ni Inoue, habang standby ang next fight kontra Janrell Casimero. Plano rin dalhin si Inoue sa Saudi Arabia para mas makilala at lumawak ang audience. Samantala ayon naman kay Mike Coppinger, si Monster Naoya Inoue ang Fighter of the Year ng ESPN. Siyempre partner ng Top Rank ang ESPN, kailangan Fighter of the Year nila si Inoue. Kaya antayin din natin ang Fighter of the Year na galing sa Ring Magazine. Sa iba pang balita, batikang referee na si Kenny Bayless nagretiro na sa edad na 73. 40 years ang serbisyo ni Kenny Bayless bilang amateur and professional boxing referee. Ito ang paboritong referee ni Floyd Mayweather. Kabilang rin si Kenny Bayless sa mga legendary referee sa Las Vegas, Nevada. Sa ibang banda, matapos magkasundo si Haney at Ryan Garcia, biglang nagparamdam si Rolly Romero. Naunang sinabi ni Rolly Romero hindi daw deserve ni Ryan Garcia ang spot laban kay Romero para itaya ang WBA belt. Nagpakipot pa noon si Rolly Romero, akala niya habulin siya ni Ryan Garcia at magpataas ng bayad. Pero matapos ang maayos na negosasyon ni Ryan kay Devin Haney, biglang magkambyo pabalik si Rolly Romero. Dapat dito kay Rolly Romero makipag-rematch na lang sa 40 anyos na si Ismael Barroso. Sa ibang banda, Josh Taylor gusto makipag-rematch kay Teofimo Lopez. Gusto raw niya makaganti at naniniwalang tatalunin si Teofimo Lopez. Mukhang malabong makipag-rematch si Lopez mga tol, katulad sa nangyari kay Vasily Lomachenko. Okay mga tol, yan lang muna mga balita sa ngayon. Maraming salamat po.